Kailangan magkaroon ng forensic study ang mga bagay nito. Kung totohanan ang investigasyon at nais silang makita yung katotohanan. Baka sira na yung ebidensya kung Mike. Kasi kung si VP Inday Sara ay politika. Pinag-uusapan na nga ngayon ang isyong impeachment case laban kay VP Sara sa Kamara. At dito binigyan diin ni former Congressman Mike Defensor sa kanyang ginawang interview. Dito ay nakakalap ng mga matibay na ebidensya ang kongresista na umano magpapatunay na pawang pamumulitika ang ginagawa ng Kamara sa pangalawang Pangulo. Una na dito ang pinagtataka ni Defensor ang unliquidated funds ng Department of Agriculture na umaabot umano ng 8 bilyong piso at isabay mo pa umano ang unliquidated funds ng Department of Social Welfare and Development na umaabot umano ng mahigit 10 bilyong piso. Pero wala umanong aksyon. Dito ang kasalukuyang administrasyon. Dito ay mapagtanto mo talaga na may pinapanigan umano ang Kamara pagdating sa investigasyon sa confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Sir, dun muna sa Blue Ribbon hearing, sabi po ni Senator Ping, he is not closing his doors para maimbitahan yung 18 ex-Marines. Pero sana raw yung statements nila reflect reality. He specifically pointed to the 805 billion pesos na imposible daw ma-deliver, so parang hindi siya realidad. Anong reaction niyo lang po doon? Ako po yung mismong affidavit na pinirmahan ng mga sundalo. Wala po ditong 805 billion. Wala naman. Yun lang naman ay sinabi nung kinikwento. And I relay ko kung bakit ha. At sabi ng mga sundalo, ako mismo kausap, 3 times a week ang delivery. Sa Aguado at saka sa Forbes sa Makati. Ang minimum delivery is 500 million. Ang maximum delivery is 4 billion. So mag-average na lang tayo ng 2 billion per delivery. So every ilang buwan po yun? September, October, November, December ng 2022. 4 times 3, 12 deliveries. Diba? 12 deliveries. Tama ba? Pagdating mo ng 2023, 2024, meron kang 48 deliveries. Kasi 4 times 12, 4 na linggo sa 2024. Tapos 5 months in 2025. Pag pinagdugtong-dugtong mo yun, ganun kalaki yung halaga. Ganun kalaki yung halaga. Tapos pangalawa, bakit may picture? Kasi ako takanta-taka, bakit may picture? Alam nyo, naging normal yung walang yaan. Naging normal yung pagnanakaw na may proof of delivery na. So, ang ginagawa, nag-deliver ako kay Kong JB, eto boss, ang picture, isi-send sa boss nila, isi-send kay Kong JB. Kaya magugulat kayo, anong hawak na ebidensya ni Saldico? Kasi ito, kanya-kanyang delivery. Kunyari, Kong, tayong dalawa, nag-deliver tayong dalawa dito, tayong dalawa, nag-deliver doon. Iba ang picture mo, iba ang picture natin. Lahat ng yung pumapasok sa isang chat group. Proof of delivery. May ledger. Si Diskaya may ledger, if you recall. Si Saldico may ledger, if you recall. Ang bibigat ng ebidensyang ito na talagang ma-establish kung sinong nagnakaw. Kung Mike, hindi ba kung may ginagawa kayong, kasi krimen na to, kung totoo di ba? Kung nagdi-deliver ka ng pera ng gobyerno na ninakaw, you are in fact committing a crime. Di ba? It's a crime of plunder or bribery or whatever. Di ba? Bakit nila nililitratuhan? Boss, kasi at that time, hindi naman nila alam na nakaw yun eh. Hindi nila alam. Hindi. Kasi si Saldico, di ba, negosyante? Oo. So how do they know na ito hindi mga campaign contributions kasi 2022, di ba? Tama. How do they know na hindi ito sobra doon sa mga Tama. ibinigay ng mga businessmen o yung mga nagpopondo sa politika at ipinamamahagi na lang doon sa mga kung sino-sinong congressman. How do they know that? Tama. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Ang So lahat, it could be nila alam. hindi nila alam. Ang So lahat, it could be plundered money from the national coffers, but it could also be campaign contribution. Tama. Tama ba yun? Tama. I see. Okay. Tapos ano pala? Ang point mo lang, dapat imbisigahan. kung si Mark Teksay, si Paul Estrada, at saka 3 pang tao niya. Kaya yan, mga critical, Adrian
Bersamin, Trigib Olaybar, Paul Estrada, Mark Texay, tsaka may 3 pang 8. Kasi ang nangyayari sa kanila kung ang delivery ng kung sino man, kung contractor ba yun, dadalhin dun sa Valle Verde. Tapos, This is the house of Saldico. Saldi ko. Ayusin nila yung pera, ikakamada nila, bibilangin, i-deliver na kay Saldi. Okay. From Saldi's place, i-deliver kung saan. Okay. Naalala mo, sinabi nila ni Gutesa, hindi ako nagsabi ang sabi ni Sergeant Gutesa, isang beses po may nakita ko, ang nag-deliver mismo si Congressman Eric Yap. Okay. Baguio. Yung Baguio yan, ano? Oo, 46 na maleta. I-times 50 million nyo. That's about 2 billion plus. Tapos daw, inakyat nila. Pag akyat, ibinaba. Sabi ko, bakit nyo inakyat ang dami-dami tapos magbababa kayo? Yung pala, nililitatuhan. Pag deliver, boss, delivered andito na. O pag deliver doon, ibababa, boss, delivered na ito sa inyo. Proof of life. Proof Parang of ganon. delivery. Yung di ba sa Grab at saka Lala Move, Oo. may proof of delivery. Yan. Oo, yun. Okay, next question please. Sorry, follow a up. couple of questions Follow up. pa po. Sir, so kahit wala sa affidavit nila yung 805 billion, kapag kinumpute yun, yung mga na-mention nyo, hindi aabot sa ganung amount? Sabi nila, lalagpas pa nga. Pero ako, ayoko magbigay ng mga spekulasyon eh. Ang aking apela kay Senador Ping, pakinggan lang niya. Di ba? Kung may mali doon, kung nakikita niya, may excessive, katulad si Kong JB, sabi nga niya, hindi pala nila alam na plunder. Hindi talaga nila alam. Inosente na alam nila, yung boss nila ang sinabing mastermind Okay. na nagnakaw. Sila ngayon nag-deliver ng pera. Dito nila dinideliver ang pera. Okay. So, their statement will stand sa Blue Ribbon Committee, Oh, definitely. yung 18 Marines. I can guarantee you, pag nagkwento itong mga to, Vicky, parang hindi sila nanginginig, hindi nangangatal, hindi nabubulol. Kwento talaga Kwento. Na ito yung nangyari, ito yung nakita namin. Sir, sorry, on a different topic, yung sa COMELEC, basically parang absuelto si Senator Marcoleta and kakasuhan daw po yung mga donor, including you. Anong reaction nyo lang doon, sir? Alam nyo, Kong, di ba tinanong mo kanina, anong plano ko? Wala akong plano. Hindi ako tatakbo. I could have the chance to run. Last elections, hindi rin ako tumakbo. Pero ako tingin ko dapat magsalita na tayo dito sa nangyari sa bansa. Talamak to. Vicky, matagal ka na rin reporter. Ngayon mo lang siguro nakita yung mga ganitong reports ng korupsyon. May mga nangyaring korupsyon talaga. May mga problema. Pakurot-kurot. Pero ngayon lang to. Ngayon I lang agree with to. you. Ngayon lang to. Na organisado na napakalaki. Napakalaki. Ang kaso ko ngayon, 5 na. Kahapon, tinuspinde yung aming negosyo mismo. Anyway, sasagutin ko yan sa DNR. Meron kaming negosyo, we have a license, and kami lang ang may lisensya sa Department of Environment and Natural Resources. Mining ba to? Quarrying. Quarry. Quarrying. Quarry. Oo. Naintindihan ko yung mga taga-DNR. Mahal ko sila, naintindihan ko, ginigipit sila. Pero kailangan ko rin ipagtanggol, hindi yung aking sarili, pero yung mga empleyadong nawalan ng trabaho. Nung nasuspend kami, we had to talk to them yesterday na kailangan magkaroon muna ng pagtatanggal sa trabaho. Nag-iiyakan, kasi alam nila politika. Nag-iiyakan dahil alam nilang wala kaming ginawang mali. Pagkatapos, kinakasuhan nga kami nung kay Senator Trillanes, I believe, and General Anyo, ng isang salaysay na nanggaling sa kapwa nila sundalo. Na walang motibasyon, walang kinita, ang pangarap din at ang gusto rin ay ayusin yung ating bansa. Itong pangatlong kaso ko, natatawa ko. Sabi ko kay Senator Marcoleta kagabi, bakit kami nagkakaso, ikaw obsuelto? Pero mo siya yung kandidato, yung sa SOSE, kami yung contributors, siya, wala lang cast based on the Piñera Doctrine that he was still not a candidate. And yet, the contributors, nagkaroon ng kaso. Parang ano ba to? Paano ko ihahantulad? May tumaan na matanda sa lugar ng hindi dumaan sa pedestrian lane. Nakita niyo yung tatlo, inalalayan niyo yung matanda. Kasi matanda Baka tamaan. Ang nangyari, yung matanda, hindi kinakuso ng jaywalking. Kayong tatlo nakasuhan ng jaywalking. Baka walang presyo. Hindi, palagay ko. Sa inyo. Kaya kami nagkakaso dahil nandun pangalan ko Oo, kasi kay Senator Marcoleta, malakas ang pressure Talaga ba? Sabi ni Senator Ping, meron daw siyang information na may naglalabi to be able to acquit Senator Marcoleta in the COMELEC.
Kaya daw hindi mailabas-labas. O Kasi siguro, ano na siya? Acquitted na siya, di ba? acquitted na siya, yun ang probably the... Ako po yung nananawagan kung sino po naglabi kay Senator Marcoleta, Nailabi pakilabi ka na na rin po rin. kami. Isama niyo na rin po kami. Pero ano masasabi niyo dun, sir? Unfair? Of course, double standard. Ang Piñera Doctrine kasi, ang sinasabi niya, yung sabi ni Marcoleta kasi, noong panahon na tinanggap ko yung kulong, hindi pa official campaign period. Yun yung basis the legal basis of that. Pero sabi nung Comelec, tama, wala kang kaso. Pero yung nagbigay sa iyo nung panahon na yan, may kaso. Kung nagbigay kami sa ng tulong sa isang hindi kandidato, dahil hindi pa official campaign period, paano naman kami nagkakaso? And in truth and in fact, meron naman kami donor's tax to that effect na talagang, para to show good faith, wala naman kami tinatago. So, yun nga, para bang yung nangyari, yung aso, walang kaso, yung mga tuta, nagkakaso. Actually, if my own take on this COMELEC resolution is that the COMELEC committed grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. Kasi you cannot do indirectly what the law requires of you directly. You cannot violate it. So if I were Congressman Mike, I will file a petition for certiorari before the Supreme Court and ask them to reverse that para matanggal na kayo at si Senator Marcoleta na lang makasuhan. Walang kaso. Dismiss na yung kay Senator. No, it doesn't constitute jeopardy. It does not. Kasi administrative lang yung nature ng COMELEC resolution na yon. Otherwise, kung yan ay criminal, then the COMELEC can file, can treat it as a criminal offense. Pero ang tingin ko dyan, administrative lang eh. Hindi siya talaga criminal. And besides, even if COMELEC dismisses it, it is only at the stage of fact-finding and preliminary investigation. It cannot constitute a jeopardy. So walang double jeopardy dyan. It would have been different if the case was elevated to the court and it was the court that dismissed it. Oo. Anyway, yes. Sorry, last na lang po. Sir, bakit hindi niyo raw ni-report yung inyong donation, yung point ng COMELEC, kaya kayo kakasuhan, and ano po ang legal action na gagawin po? Yun nga, ang sabi nga ng Comelec na, pati nga si Kadante, ang sabi sa kanya, hindi siya candidate. So, hindi niya ni-report. Yung contributor, ang kinasuhan. So, I think, yun nga, double standard talaga yung yung naging treatment ng Comelec. And, sasagot naman kami doon. Ako natatawa na lang talaga kasi parang pilit na pilit sa akin eh. But COMELEC had to look for a scapegoat. Apparently, kayo nakita. Sana naman kung ikukulong nila ako, wag naman election related, parang hindi matapang ang dating. So kaya hindi niyo ni-report, sir, kasi hindi pa kandidato si Senator Marcoleta? Yun yung nakita kong desisyon eh. Na parang yung Piñera Doctrine, sabi nila, he was still not a candidate. That was the one used by Senator Marcoleta and upheld by the COMELEC. Pero yun nga, kami naman tinamaan. Okay. Thank you very much. Last Good afternoon, sir. Ethan ho ng Road News Tabloid, radyo na, TV pa. Sir, ako Mike, nais ko malaman kung bakit ganon. Yun ho nga lumabas yung 18 Marines, kaagad-agad, babalik pa ho sa alas 4, imbestigahan kaagad. Samantalang yun ho kanila nga sinusumbong, wala lang, sitting pretty lang. Bakit ganon, Kong? Hindi ko rin po naintindihan nung magharap-harap kami sa NBI, kasi ang una namin tinignan yung ombudsman deputation. In fact, tinignan ko pa but deputation, kala ko wrong spelling. Yung pala talagang deputation was the term used, not deputization. And in the discussion, ang sabi ng ombudsman, i-establish lang ang identity ng mga tao. Tapos, ang sumunod na sinasabi nila, credibility validation. Sabi ko, di ba ang credibility namin, at particular sa mga sundalo, empleyado sila ni Saldico. Nagtrabaho sila kay Saldico, at dati silang ex-Marines. So, on the basis of that, yun ang kailangan na nilang gamitin na tingnan yung ilalaman ng sinasabi. Bibigyan ko ng ehemplo. Grupo ng mga carnapper. Yung bossing, di ba? Siya mismo yung nag-carnap. Pagkatapos, binibenta niya yung kotse, yung mga galamay niya nagdi-deliver ng pera, kunyari dun sa naglalagay, kunyari lang sa pulis, naglalagay kung kani-kanino sa NBI, kunyari lang ganito. Nung kinulong na siya, tinuturo na siya ng mga tao. Which is in the case, Saldico. Ayaw ngayong paniwalaan. Dahil, yun na. Para bang dinidiscredit nila yung mga tao.
Ang NBI hindi abogado ng mga akusado. Kailangan lang tingnan yung sinasabi ng mga Marines. For example, kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Raffles Hotel? Kaya pa ba natin makuha yung CCTV sa Midas Hotel? Doon ba sa Forbes Park na may delivery ng pera, pwede pa ba nating makuha? Yung sinasabing air taxi, yung mga aeroplanong ginamit pa-deliver, makikita sa airlog ng Kaap. Ang daming pwedeng makita dito. Meron sila mga text messages sa mga congressmen at sa delivery ng pera. Kailangan magkaroon ng forensic study ang mga bagay nito. Kung totohanan ang investigasyon at nais silang makita yung katotohanan. Baka sira na yung ebidensya kung Mike. Sabi- Kasi kung CCTV yan, buburahin lang yan. Kung mga messages sa text yan, buburahin lang yan. So, Pwede daw sa how do you find forensic, it? pwede daw sa forensic yung binura sa cellphone. Tapos sana mahanap. Oh, pero yung CCTV nga, tama ka kung. Pero sabi ko, then again, i-pursue nila. Imbis na itong mga tao yung iniimbestigan, sayang yung pera eh. Oh, okay, I'm with you there.